Ay, nag-send na po ako ng picture ng mga tuyo. Bilisan mo. Saan po sa kanya? Doon, dali. Sakit nga sa mata ng araw. Nasag ka. Good morning! Tara, samahan nyo kami ngayon na bumili ng mga tuyo. Pupunta kami ngayon sa palengke. May bilin kasi ang mami ni Zara na bumili ng mga tuyo na dadalhin sa Israel. Tara na. Nakamotor pala kami papuntang palengke para iwas traffic. At pagdating namin sa palengke, pinicturan ko na agad ang mga tuyo at sinend sa mami ni Zara. Ito na po bang kalakihan mo? Wala kasing gusto ko ngayon mo. Ay, nag-send na po ako ng picture ng mga tuyo. Okay po, sige po. May presyo na din po dun sa mismong picture. Okay po. Habang iniintay ang reply niya, pumunta muna kami dito sa Jude and Edit para bumili ng baked macaroni. Hindi pa kami nagbe-breakfast, kaya ito na lang ang kakainin namin mamaya. Pagka-receive ko nga ng mga tuyo na bibilhin, bumili na din kami agad. Buti pa tong mga tuyo na to nakakarating ng ibang bansa. Sana all! Etong si Zara parang kargador oh. Bilisan mo. Saan po sa kanya? Doon, dali. Pagka-uwi namin sa bahay, kumain pala muna kami. Nagluto muna si Zara nitong hotdog, ipapalaman daw niya sa toast bread na ginawa ko. Ito pala yung binili namin na baked macaroni kanina. Sulit na din to for 70 pesos dahil malasa. Tara, kain po. Pagkatapos kumain, sabak naman kami sa pagre-repack ng tuyo. Nag-gloves pala muna kami para hindi masyadong makapit ang amoy ng tuyo sa kamay. Bumili po kayo nito ha. Hindi kayo bumili, hindi na kami bibili. Una naming nirepack tong mga haot. Then, vinacuum din namin para hindi maamoy sa luggage. Buti pa talaga tong mga tuyo na to, no? Swerte, makakarating ng Israel. Pero alam nyo, believe din talaga ako sa mga OFW natin. Take note ha, nagagawa pa talaga nilang magnegosyo sa ibang bansa knowing na hindi lang naman isang trabaho ang meron sila doon. Tayong mga Pinoy talaga gagawin ang lahat para sa pamilya. Pagkatapos namin mag-pack, tinimbang naman namin tong mga lucky tuyo na to. Lucky kasi makakarating ng ibang bansa. And almost 10 kilos din pala to. A few moments later. Dadalhin pala namin tong mga tuyo sa Talisay, Batangas. And before kami umalis, nag-drop by muna kami dito sa Dadbad para bumili ng merienda. Dito na kami kumain sa sasakyan. 4 PM na din kasi at habol namin ng oras. Talisay, Batangas, doon namin sasadyain yung kakilala ng mami na nagbabakasyon ngayon dito sa Pinas. Sunday daw, pabalik na rin siya ng Israel, kaya pinasabay na din tong mga bilid. Mangga. Habang bumabiyahe pala kami, kain-kain naman ako dito sa sasakyan. Hindi pa naman din kasi kami nakakapagtanghalian eh. Sakit nga sa mata ng araw. Pag gumanto naman ako, abot-abot ako. Kaya kailangan lang. Ginabi na din pala kami, sobrang haba kasi ng traffic kanina sa Chaong.
Kung gawa na sana ang tulay sa San Juan, mas mabilis ang biyahe. Nasaan ka? Hindi ka talaga kita. Nasaan ka ba? Ay, ayan ka na. Hindi ka kita eh. Kahit ngumiti ka, wala. Hi, Pogi. Pogita. Turn left onto Mabini Avenue, Talisay, Tanawan Road. Pagkadating pala namin sa Talisay, di namin ina-expect na may handaan. Ako, napakain pa nga. Ang aking partner. After kumain at konting chika, umalis na din kami. Actually, plano talaga namin na umuwi na din diretso ng Lucena. Kaso super late na at mapagod na kay Zara kung dediretso biyahe pa kami. Kaya, nag-decide kami na dito na muna makitulog sa mataas na kahoy, Lipa, Batangas. Sa pinsan ni Zara ang house na to at buti na lang din pumayag sila na dito muna kami magpalipas ng gabi. Ang sumalubong pala sa amin ay si Carlo. Atras! Papasok ko! Oo, dito rin. May hinanda din silang dinner for us. Generous, no? Napakain tuloy ulit ako. Followers ako ng vlogs niya. At dahil madalang silang magkita-kita, ayan, at kaharap nila ngayong gabi ang pulang kabayo na walang kasabit-sabit kapag ininom. Mahaba pa ang gabi kaya shot puno muna. Anyway, ito na lang muna for today. Thank you for watching. See you again on my next one. Bye-bye!